Sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon, sumainyo ang bagong kalakasan, bagong sigla ng banal na Espiritu. Pagpalain kayong lahat, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 33. Jesus said, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." The Lord Jesus taught about the kingdom of heaven to all people. Yan ang isang pinakamariin, pinakamalaking pakay ng Panginoong Hesus, ang ituro ang tungkol sa kaharian ng Diyos. To seek first God's kingdom. This is His primary concern as a teacher. Ang maunawaan, hindi lang maunawaan, ang maranasan ng bawat tao, ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Yun ang isang pakay, malaking pakay ng Panginoong Hesus. Bisitahin ulit natin ang turo ng Panginoon ngayong umaga sa ating shared reflection na may pamagat na The Kingdom of God Revisited. Let us pray. Father, one thing we ask is that we will know you more, we will get to be close to you more and more. Nawa, Panginoon, sa bawat pagninilay-nilay, sa bawat reflection na aming gagawin, we will be drawn closer to you. Because as we have worship, as we have sang songs for you, ang aming declaration, you are the way, you are the truth, you are the life. And there's no other way patungo sa Diyos Ama sa langit, kundi kayo, aming Panginoong Hesus. Kaya po sa ngalan ng inyong anak, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo. Patuloy niyo po na ipakita at ipaunawa sa amin ang inyong kaharian. At kagaya po ng turo ng aming Panginoong Hesus, mangyari nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, kagaya diyan sa langit. Ito pong lahat ay hinihingi namin as we surrender and let you capture our hearts and minds in the name of Jesus. The Kingdom of God Revisited. Mark chapter 10, verse 13 to 16. Mark 10, 13 to 16. Some people brought their children to Jesus so He could bless them by placing His hands on them. But His disciples told the people to stop bothering Him. When Jesus saw this, He became angry and said, "Let the children come to me. Do not try to stop them. People who are like these little children belong to the kingdom of God. And I promise you that you cannot get into God's kingdom unless you accept it the way a child does." Then Jesus took the children in His arms and blessed them by placing His hands on them. People normally come to Jesus for various reasons. Marami talagang lumalapit sa Panginoong Hesus, lalo na nung panahon na talagang nagmi-minister siya. Bawat pook, kada barangay, pinupuntahan niya, maraming lumalapit. Lumalapit para magpagaling, para humingi ng katuruan, humingi ng direction. Minsan, merong mga lumapit sa Panginoong Hesus, mga bata. Dala-dala sila ng mga magulang nila, at eager sila na makadaupang palad si Jesus. Nga lang, as we have read in the story, yung mga disciples, instead na sila pa yung mag-usher ng mga tao papalapit kay Jesus, hinarang nila yung mga bata. And very rarely natin makikita sa scriptures na nakita natin yung salita na Jesus was angry. Nakita natin at binasa natin kanina na dito sa tagpong ito, nainis, nagalit si Jesus. And in particular, nagagalit siya kasi hinaharangan yung mga bata palapit sa Kanya. Bakit kaya pinipigil ng mga disciple ang mga bata para makalapit kay Jesus? For one, normally sa mga matatanda, ang tingin sa mga bata, distorbo. Maingay, distorbo, malikot. Patakbo-takbo, palakad-lakad. Children are bothersome sa paningin ng mga matatanda. Lalo na kung tingin nila, serious dapat yung pakay nila. They could also be seen as unimportant. Maaring ang tingin sa mga bata, unimportant. And sadly to say, hanggang ngayon sa church, ganun pa rin ang tingin sa mga bata. Parang second-class citizen. O yung mga bata dun sa likod.
Diba? O magsisimula na ang message, lahat ng bata doon sa kwarto para hindi maingay. Services and ministration are sometimes less prioritized for children kasi hindi naman nagtatights ang children, hindi sila nag-offering daw. So, di ba, may ganong pagturing na bakit ganon? Bakit ganon? Di ba? Pag inisip natin. And Jesus, as I have said, ayaw niya. Mark chapter 10, verse 14. Ayaw ni Jesus ng ganon. When Jesus saw this, as a matter of fact, we read again, he became angry. And Jesus said, "Let the children come to me. Don't try to stop them. People who are like these little children belong to the kingdom of God." What is Jesus saying in his reaction to the disciples? Jesus is saying, everyone is, or everyone should be welcome. Dapat lahat may access sa akin. Dapat lahat may access sa akin and therefore sa kaharian ng Diyos. Kahit pa sa tingin ng iba, unimportant or bothersome, dapat may access sila. Jesus do not want people to be blocked and hindered from coming to Him. Ayaw ni Jesus na napipigilan ng mga tao na lumapit sa Kanya. Now notice this. Notice this. Pansinin pa natin itong eksena na ito. Jesus took the discussion to another level. Actually, another level higher by making an example of children. Bukod dun sa pagtukoy niya dun sa issue ng pagharang sa mga bata, ginamit niya yung pagkakataon na yon, yung eksena na yon, na gamitin itong mga bata na ito para itaas yung discussion. At ano yung discussion na yon? Mark chapter 10 verse 15, again we read, "I promise you that you," o kayo na mga matatanda, pinag-uusapan dito, "that you cannot get into God's kingdom unless you accept it the way a child does." Sinasabi ko sa inyo, walang makakapasok, walang makakaranas ng kaharian ng Diyos kung hindi nyo tatanggapin ito, hindi nyo uunawain ang kaharian na ito ayon sa pananaw ng isang bata. O ano sa tingin nyo at this point ang tinutukoy ni Jesus? At this point, ano kaya ang tinutukoy niya? Yung mga bata pa rin o yung mga matatanda na? Nalipat na yung usapan. Oo, andyan yung children, they're important. Pero ngayon, let's make these children as an example. Kayo na ang pag-usapan natin, kayo mga matatanda. At ano ang recommendation ni Jesus para tuluyan na makalapit sa Kanya? Kasi yun yung eksena, di ba? Yung paglapit sa Kanya. Ano ang recommendation ni Jesus para tuluyang makalapit sa Kanya and as He have said, to enter and experience the kingdom of God? What is His recommendation? We have adults. Everyone should have a childlike faith. Isang faith ng kagaya sa isang bata. And at this point, eto na. At this point, Jesus redefined the kingdom of God. How? Paano ngayon binago, pinataas ng Panginoong Hesus ang pag-unawa sa kaharian ng Diyos by pointing to the way to the entrance to the kingdom? Nire-reintroduce na ngayon ni Jesus, ano nga ba yung kingdom? Paano niya yung ginawa? Baguhin ang pananaw sa kingdom sa pagtanaw, paano ba makapasok doon? At anong sinasabi niyang paraan? Bata. Paano magkaroon ng batang pananaw sa pananampalataya? How to have a childlike faith? Kasi yun ang way, yun ang entrance to the kingdom. Again, Mark 10:15, binabalik-balikan lang natin ang same verses. "I promise you that you cannot get into God's kingdom unless you accept it the way a child does." Malinaw ang kanyang sinasabi. Jesus reintroduced the kingdom of God by looking again, paano ba makapasok doon? Kailangan daw childlike faith. And Jesus also reintroduced the kingdom of heaven by saying na yung expected Jewish Messiah ninyo is not a Jewish monarch. Iba kasi yung pananaw nila kung ano yung kingdom na yon. As in kingdom na monarchy. Merong hari, merong reyna, merong mga prinsipe, merong istruktura, merong palasyo. It's a monarchy. It's a rule. It's a government. But Jesus reintroduced the kingdom of God, the kingdom of heaven, by saying na your expected Jewish Messiah, it is not a Jewish monarch. Hindi.
Matter of fact, in John chapter 6, verse 15, there was a point when Jesus was being forced by the people na gagawin na nating hari si Jesus kasi ito na yon, siya yung nagmimilagro. John 6:15. Jesus realized that the people, will try to force him to be their king. So gusto na nilang mag-people power. So noong unang panahon, uso na rin yung people power. No, yung biglang may presidente ka na bigla. No, pag nagrally ang mga tao, they were trying to force Jesus to be their king. So anong ginawa ni Jesus? He went up on a mountain where he could be alone. In short, ayaw niya. Bakit ayaw ni Jesus na maging king? Kasi hindi yan yung kingship, hindi yan yung kingdom na tinutukoy ko na inaakala ninyo. Iba. Kaya nga, they at that time, and us today, we need to reframe our minds. Ano nga ba yung kingdom of God na yon? Dapat at this point, pinag-iisipan na natin yun. Ano nga ba yung kingdom na yon? Kung hindi naman pala king, walang puputungan ng korona, na hari literal. Jesus also reintroduced the kingdom of heaven, the kingdom of God, by saying, the kingdom is not a Jewish monarchy, it is not an earthly government. Hindi. And in another instance in John chapter 18, verse 36, tinatanong si Jesus, so ikaw ba yung hari ng Israel? Tinatanong siya. Jesus answered, my kingdom is not an earthly kingdom. Ang linaw-linaw. If it were, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders. But, again, my kingdom is not of this world. So, hindi talaga. Magkaiba yung tinutukoy ng mga tao na kingdom at yung kingdom na tinutukoy ni Jesus. And so, the big question appears here for them and for all of us. And so, according to this, it should make us rethink, ano nga ba talaga yung kingdom of heaven? Ano nga ba talaga yung kingdom of God? At going back doon sa tinutukoy ni Jesus kanina, bakit mahalaga ang pagiging bata, ang pagkakaroon ng pananaw ng isang bata para makapasok sa kingdom of heaven? So pinag-iisipan natin yun. And actually, mga kasama, gusto ko nga, imagine ninyo ngayon, base sa mga naririnig ninyo, if you would close your eyes right now, how would you picture the kingdom of heaven? Kung i-imagine ninyo siya ngayon, base sa, dito pa lang sa point na ito na pinag-uusapan natin, hindi pala siya yon yung mga naririnig nila noon, and probably naririnig natin ngayon. If you will reimagine what is the kingdom of heaven ngayon, base sa naririnig natin, ano kaya itsura niya? Kung bata daw yung mga naroon. You see? The kingdom of God is not a place. It is not a location on earth. Malinaw yun. The kingdom of God is not just a place to go in death. It is a life experience. So, oo, pupunta tayo sa heaven. Those who believe in God in the name of Jesus, who accepts Jesus into their lives as Lord and Savior, pupunta sa heaven. But remember, hindi lang yan yung pinupuntahan ng mga namatay after their life here on earth. Yung pagka sinabing heaven, kingdom of heaven, yan yung pupuntahan pag natigok ka na. Hindi lang yan yun. The kingdom of God, the kingdom of heaven, is also a life experience. Dito pa lang, pwede na siyang maranasan. Dito pa lang, dapat nararanasan na siya. Yun ang isang nililinaw ni Jesus din. John chapter 3, verse 3, Jesus replied, I tell you for certain that you must be born from above before you can see God's kingdom. Kailangan ng pagpapalit ng pananaw. Ano nga ba yung kingdom of God? So, oo, dyan napupunta yung mga yumao after their life here. Pero how about us today na nandito? Pwede na kaya nating maranasan ang kingdom of heaven while we are here? Yun ang mga dapat pinag-iisipan. To enter and experience the kingdom of God is to live according to God's light and love, today and day by day. Hindi lang ngayong araw na ito, araw-araw.
Again, hindi lang siya yung pagka namatay ka, ayun, pasok ka na sa kingdom of heaven. But it is about experiencing God's kingdom here today. Nakaupo kayo dyan, nandyan ang kingdom of God. Dapat nararanasan ninyo. Matthew chapter 6 verse 10. Sabi ng Panginoong Jesus, "May your kingdom come." Napansin nyo? The kingdom will come. Hindi lang siya yung we will go to the kingdom. But the kingdom will come. And may your will be done on earth. Dito daw sa earth. As it is in heaven. So kahit nasa earth, pwede maging heaven. Revisiting, redefining the kingdom of God according to Jesus. Yan ang mga challenges natin. And so we will also find and observe that the kingdom of God is actually in our hearts. It should be in our mentality. It should be in our attitude, our day-to-day living, our lifestyle, or how we live our lives day by day. Nandoon ang kingdom of God. Luke 17 verse 20 to 21. Some Pharisees asked Jesus when the kingdom of God would come. So may mga nagtatanong. So ang pananaw nga kasi nila, darating na ulit. Di ba? Ang monarchy, ang Jewish monarchy, marire-establish ang Jewish monarchy. Kailan po mangyayari yon? Nagtatanungan sila. Jesus' answer was, the kingdom of God does not come in such a way as to be seen. Hindi siya base doon sa inaakala ninyo na makikita ninyo na may bababangang kastilyo mula sa langit, etc., etc. No, ayan na nga. Oh. No one will say, look, here it is. Or, there it is. Because, we should read this together. Because, ano daw? The kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. Nasa ating kalooban ang kaharian ng Diyos. Now, you may ask, bakit po ganun hindi ko ramdam? Bakit po ganun? Parang wala. Kumakatok naman ako, parang wala. Parang walang tao sa loob. Ayun nga, yun nga ang kailangan natin pag-isipan. No? Hindi ko na ipipreach yan lahat, no? Siyempre, kanya-kanyang isip din dapat. Alangan naman lahat yan, i-dictate ko pa. Kayo maghanap. Bakit kailangan din kayo ang naghahanap? Because the kingdom of God is in who? In you. In you. Diba? Nasa sa inyo. So, ibig sabihin, capable kayo maghanap. Nasa inyo ang spirit ng Diyos, pwede nyong hanapin on your own. The search for the kingdom of God also is therefore not an outward journey, but it is an inward journey. Hindi pagpunta sa kung ano-anong lugar. Well, it helps. Siyempre, pag-aakyat ka ng bundok, tapos magre-retreat ka ng konti. It helps. Pero more than that, ang talagang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay pagtingin sa sarili. Pagsilip sa kalooban. Kasi naroon daw ang kaharian ng Diyos. Ibinigay na ng Diyos sa atin ang kanyang espiritu. So we should look within. Dear friends, dear brothers and sisters, we must reconsider how we really know the kingdom of God. We must understand this according to the King and God of heaven. Unawain ang kaharian ng langit according do sa hari, sa sinasabi ng hari, and that is Jesus. The kingdom, the power, and the authority of God is in our right mindset, in our right heart, and our beliefs that is reflected in day-to-day living. Nandoon ang talagang power and authority ng kingdom sa ating kaisipan, puso, at higit sa lahat sa araw-araw na pamumuhay. Walang sense na sasabihin natin, Diyos ko si Jesus, naniniwala ako sa ganito, ganyan. Tignan mo yung pamumuhay. Tignan mo yung sarili mo yung pamumuhay. Doon mo makikita, ano nga ba ang kingdom? Kumusta ka pagka nagkakagulo ang paligid? Pagka maraming takot at pag-aalala, pangamba sa paligid, kumusta ka? Buhay ba yung kingdom? O giba-giba na yung kingdom sa loob? Kasi the kingdom of God is in you. There could be hindrances to entering and experiencing the kingdom of God.
Yun nga ang nangyari, di ba? Yung disciples mismo ang humaharang sa mga bata. So merong hindrance. Disciples nga mismo, hindrance eh. The hindrance of people, and kagaya nung example ng Panginoong Jesus, the hindrance of not having a childlike faith. Yan nga yung kailangan pa natin pag-isipan eh. Ano kaya yung childlike faith na yun na pinag-uusapan? Wala na yan sa outline ko. Actually, last page na ito eh. Kanya-kanyang isip yun. Kanya-kanyang reflection, kanya-kanyang pag-iisip. You talk it among you. Diba? Nag-uusap kayo ng mga kapitiran. Ikaw, anong experience mo sa childlike faith? Ikaw, kumusta naman ang reflection mo sa childlike faith? Ikaw, paano mo na-discover ang childlike faith? Kasi pwedeng mangyari yung mga revelation na yon because again, the kingdom of God is in all of us. Nasa atin ang espiritu at kaharian ng Diyos. But one thing's for sure, ito ang tinitiyak natin. Jesus wants everyone to come inside the kingdom. Gusto ng Panginoong Hesus, lahat makapasok sa kingdom. Bukas ang kingdom, as a matter of fact. At hindi lang basta bukas yung kingdom, binaba na nga, di ba? Kingdom come na nga. So hindi na siya yung basta bukas lang tapos paghihirapan pa nating umakyat. Hindi. Ganun tayo ka-love ng Diyos. Imbis na tayo ang umabot, paghirapan nating umabot, paakyat, pataas, siya na ang bumaba. Siya pa nga ang nagkatawang tao, imagine that. Lahat ng inconveniences na yon, siya pa yung nag-adjust para sa atin. That is love. Kasi nga, Jesus, God our Father as well, they want everyone to experience the kingdom of God. Lahat dapat makapasok. But we need the right attitude, the right mindset, the right understanding and knowledge. Ano nga ba talaga yung kingdom of God? Kailangan hamunin natin yung ating pangunawa, yung ating orientation sa bagay na yun. Marami na tayong narinig, marami na tayong mga na-encounter na mga messages, mga slogan pa nga sa billboard pag nag-drive ka dyan sa EDSA, puro about kingdom of God. Marami kang makikita. Pero ano ba talaga yung kingdom? According doon sa mismong hari, kailangang i-rediscover natin yun. Would you take some time right now, in silence, look deep into your hearts, hanapin ang kingdom sa inyong kalooban. And if I may lovingly challenge para matrill din kayo sa inyong paghahanap, would you reimagine the kingdom according sa inyong pagkaunawa, according sa inyong nakikita, sa inyong kalooban? Ano nga ba ang kingdom talaga? Ayon sa sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu. Let's do that together. And let's let the Holy Spirit finish this message in His light and in His love. Let's bow our heads. In some time of silence, pray to the Lord. Rediscover the kingdom. Revisit the kingdom of God in the Spirit of Jesus.